Good day, ma'am. Thank you for joining us today. I am Trina Cabeldes along with my group mates. We are NBSC students and I would like to interview you for our school activity about your experience as a former overseas Filipino worker. So here are the questions. Question number one, can you tell me a little about yourself and the kind of work you did abroad? Hello, good morning Philippines. Ako po si Melodista ni Katubig at kasalukuyan po ngayon nagtatrabaho dito sa Middle East at Oman Country. Ang trabaho ko po dito ay isang DH, domestic helper po ako at all around po, taga-alaga ng bata, taga-luto, taga-linis at lahat po ng gawaing bahay. Yan po ang trabaho ko. What motivated you to work overseas instead of staying in the Philippines? Ang nag-udyok sa akin upang pumunta dito sa ibang bansa. May trabaho naman kami dyan sa Pinas. Pero kaso dyan sa Pinas, kasi, maliit lang yung sahod. Tapos, masyadong mataas yung bilihin. So, konti na lang yung natira sa sahod. Tapos, ngayon na may mag-aaral ka, may mga bata kang nag-aaral, hindi sapat ang sahod. Kaya ang nag-udyok sa akin upang pumunta dito sa ibang bansa ay yung kahirapan talaga dyan sa Pinas. Mahirap talaga ang buhay. Kaya ako pumunta dito para gusto ko po kasi makapagtapos ng pag-aaral sila. Kaya dito ako nagtatrabaho. Kaya maraming sakripisyo na ginawa ko para makapag-aral sila. Gusto ko kasi makatapos sila lahat. Lalo na pag may college ka, you need, kailangan talaga may malaking kita para matustusan yung mga pangangailangan nila. What were the biggest challenges you faced while working abroad and how did you cope up with them? Maraming hamon ng isang OFW. Maraming hamon sa buhay. Isa na doon yung hamon na din yung iniwan mo yung pamilya mo para makapunta ka sa ibang bansa para doon ka magtatrabaho. At pagdating mo dito sa ibang bansa, hindi mo alam kung ano ugali ng amo mo. Pero yun na yung malaking hamon ng buhay. Malaking hamon ng isang OFW ay yung homesick. Yun yung pinakamalaking hamon. How did being an OFW affect your family financially and emotionally? Sa akin, medyo may epekto naman yung financial at emotional na aspeto sa isang OFW. Financial, dati-rati, maliit yung sahod, hindi kayang bilhin yung mga pagkain na mas magagara, damit na mas magagara, masasarap na pagkain. Pero pag OFW ka, may budget ka na doon. Kaya mo na silang i-Jollibee kasi may may malaki ka ng sahod. Hindi naman kalakihan, pero buo yung sahod na nakukuha mo dito kumpara dyan sa Pinas. Kasi sa Pinas, maraming deduction eh. Kasi dito sa ibang bansa, walang deduction. Buo yung sahod mo. Kaya, ang epekto sa pamilya ay yung nag-alala ka tungkol sa kanila, epekto din yun sa isang OFW na naisip mo yung pamilya mo. Ganun. In your view, how does the work of OFWs like you contribute to the Philippines' development? Nakakatulong ang isang OFW sa Pilipinas. Kasi may taxes din naman kaming binabayaran. Malaki naman yung taxes. Lang talaga, maliit yung palitan, minsan bumaba. Pero may taxes din ang isang OFW. Nakakatulong din sa Pinas, lalo na buwan-buwan kami nagpapapadala. Looking back, what lessons did you learn from your journey as an OFW? Mga aral na natutunan ko bilang isang OFW. Ang pinaka-aral na natutunan ay yung tiwala sa sarili. Huwag kang magtitiwala sa iba. Mas may tiwala ka sa sarili mo. Kasi pag magtiwala ka sa iba, hindi mo alam kung ano ugali nila. Huwag kang magtiwala. Tiwala sa sarili at may panalangin ka sa Diyos. May pananampalataya ka dun sa taas. Pati ka lang mananalangin. Huwag kang magtiwala. Kahit sino, huwag mong pagkakatiwalaan. Aral na din yung mag-ipon habang may trabaho pa. Malaking aral yun sa isang OFW.
Finally, what advice would you give to Filipinos who want to work abroad and want improvements would you like to see from the government to support OFWs better? Payo na maibibigay ko sa gustong mag-abroad, kailangan tibay ng loob, meron dala ka. Tatag ng pananampalataya dun sa taas. Dala-dala mo yan kahit saan ka magpunta. Ang isang OFW, huwag kang paghihinaan ng loob. Labanan mo yung musik. Labanan mo sila lahat. Kaya mo. Kasi pag may ano ka, mindset, magagawa mo lahat. Kaya kung gusto mo mag-abroad, tibay ng dibdib, meron ka. Dala mo yan. Kasi pag umatake yung homesick, doon ka biglang mawala ka sa sarili. O di kaya ano mangyari sa iyo, yung amo mo, ganun. Pero kailangan tibay ng sarili. Tibay ng loob, meron ka dyan. Dala mo yan. Kaya sa lahat ng gusto mag-abroad, tiwala sa sarili. Tatag ng pananampalataya. Thank you so much for sharing your story. Your experience will really help us understand the life of OFWs and their importance to both their families and our country.